Ang One TV Usamis modalit kaninyo sa Kristohan ng programa aron sa pagpalawom ug pagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios, pagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Namugna kining programa karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Og karon ania ang inyong alagad, Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Praise the name of the Lord. Mayong adlaw kanatong tanan mga higala ko sa Dios. Diyan usab kini inyong boss nga lagad Ricardo Cortuna. Pagkahatag na usab kaninyo sa mga pulong sa Dios, sa mga pagdasig, mga kaigsunan ko sa Dios. Pinagi nini nga itong programa sa telebisyon. Karon ang adlaw sa kaluwasan. And glory to God. Salamat sa Ginoo. Nagtuko nga kitang tanan madaugon o kumusta kamong tanan? Mga suki kong tigsubaybay o utol sa mga bot nining atong programa sa nakalain nga mga dapit. Iya kaninyong boss nga lagad Dr. Ricardo Cortuna, magapahin usab kaninyo, magatasig usab kaninyo pinaagi sa iyang mga pulong. Hallelujah. Now, karon mga kaigsunan ko sa Dios, ang atong pagaisgutan, how can I learn to control our tongues? My tongues. Hallelujah. Kani bang mga kining aton dila pa? Unsaon ni nato pagkontrolar? Hallelujah. Nasayod ta o unsay dangatan sa ato ang mga pulong nga atong pagalitukon sa atong mga ngabil, sa atong mga baba. Salamat sa Ginoo. O nahibalaw sab kita nga ang matag pulong nga mogawas gikan sa atong mga baba, magaatubang kini og husay atubangan sa Dios. Kining pulong sa paghimaraot, pulong sa garbo, pulong nga gitawag nato dishonesty, envy, gossip, or anger. Hallelujah. Kanunay kini nato nga magamit. Kanunay kini nato mugawas gikan sa atong mga ngabil. Hallelujah. Usahay kining atong mga pulong nga atong gipanglitok, we are not careful. Dili ta mabinantayo ni ini. Nasayod usab kita, adunay daghang kaayong mga relasyon nga bungkag because of the world. No, kaning mga pulong nga gilitok sa atong mga ngabil. Ang Biblia, nagaingon si Apostol Pablo, nga iyang gisulat ngadto sa Episo Kapitulo 4, 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth. Hallelujah. But that is good to the use of edifying, that it may minister grace unto hearer. Wala untay mga pulong nga dautan nga magagawas gikan sa atong mga ngabil. Kundili ang mga pulong nga magawas sa atong mga ngabil kanang pulong nga makapadasig, pulong nga makapalig-on, o ang maminaw niini nang gitawag nato og makaministeryo sa nagapatalinghog sa mga pulong nga atong ginalitok sa atong mga baba, mga kaigsuonan ko sa Dios. Sometimes, kitang Kristiyano, kitang mga tao, dili kayo ta mabinantayon sa matag pulong nga atong gilitok gikan sa atong mga ngabil. O wala po tayo pakialam sa mga pulong nga atong gilitok kung kanang mga pulunga nakapasakit ba
o nakapalig-on ba sa usa ka taong nagapatalinghob sa matag pulong nga imong gilitok gikan sa imong mga ngabil. Now, unsaon man nato? To tame, no? Nga atong mapugngan, atong mamanso ang atong mga dila o ang atong mga ngabil. Now, consider the following key for taming our tongue. Atong tanawon, ang mga pipila ka mga butang about taming our tongues. May tungod sa pagmanso sa atong mga ngabil. I hope na maminaw ta pag-ayo, higala ko sa Dios nga naa ikaw karon nagatubang sa imong telebisyon. Hallelujah. Aron makakuha ta og daghan kaayong mga gitawag nato moral. The way we open, the way we spoke words. Hallelujah. Nga ang maminaw ni ini malig-on, malipay o madasig. But before we go on into our discussion about taming our tongues, we need to pray first. Hallelujah. Nagpasalamat kami kanimo Amahan nga langit nun. Salamat sa imong mga pulong nga amo karon pagaisgutan. And ti sa sugat, tudloy kami Ginoo, meaning among mga ngabil o kay among nakita ug unsa kini kadautan Ginoo. O nagpasalamat kami nga naa ang imong mga pulong aron mo kini mo manso kanamo o mutudlo kanamo mahitungod sa mga pulong nga magagawas gikan sa among mga ngabil sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, consider the following key for taming the tongues. Number 1 is relying on God's strength to aid you. Nga naman, nga ato mang i-rely sa Dios, sa kusog sa Dios, nga mooy mutabang kanato. Now, higala kos Ginoo, atong hinumduman, glory to God, with human effort alone, no? Kung kita lang ba? Kita lang. No one can tame his tongue. Dili gyud ta makapugong sa atong dila. Bisan si kinsa kanato higala ko sa Ginoo. Dili ta kapugong. Nga naman, ang James chapter 3 verse 8, tan-awon nimo pag-ayo, datang kanuman tame, ingon si Santiago, ang dila walay makapugong niini. It is truly evil, full of deadly poison. James chapter 3 verse 8. Ang description sa Bible, full of deadly poison ang atong bakbak. James 3 verse 8. Only by the grace of God in your life can you speak, control your speech. Ang Ginoo ra gyud uban ang iyang grasya maoy makatabang kanato nga makapugong ta sa panahon nga ikaw musulti. Hallelujah. According to Paul in the book of Philippians 4:13, I can do all things through Christ which strengthened me. Sa ato pa, mahimo niya ang tanan pinaagi kang Kristo nga mao'y naglig-on kaniya. So, in other words, ang pagpugong o ang pagmanso sa atong mga ngabil, dili man ta kamanso ni ini
We need God's strength to aid us. Hallelujah. Nga mooy mutabang kanato mga kaigsuunan ko sa Ginoo sa panahon nga mubuka ang atong mga ngabil aron mulitok og mga pulong. Ikaduha, dedicate your heart and thanks to the Lord each day. Matag adlaw gayod, imong itugyan ang imong kasing-kasing sa Dios. Hallelujah. Uban ang imong mga ngabil matag adlaw sa Ginoo. You face new circumstance and new conversation every day. Maunay atong masugat kanunay. Matag adlaw gyud, new conversations, new circumstance every day. Regularly acknowledging your need for discernment and God's grace help you remain conscious of your word. Hallelujah. Yes, soon. Regular gyud nimo i-acknowledge sa Dios that you need help from Him. Nga before ka mulitok sa mga pulong gikan sa imong kasing-kasing nga mogawas gikan sa imong baba, imo na unta nang nahinuktukan pag-ayok unsa nang mga pulunga. Ang Salmos 19, versikulo 14, let the word of my mouth and the meditations of my heart be acceptable in the sight. O acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Hallelujah. Ingon si David, let every words of my mouth matagpulog Ginoo nga mogawas gikan sa akong mga bakba. Uban ang pagpamalandong niini gikan sa akong kasing-kasing nga inigawas niini gikan sa akong ngabil, mga pulong nga makapalipay, makapalig-on, mga pulong nga adunay kauban ang Dios o uban ang Dios ni ining mga pulunga. Hallelujah. Ang Biblia ngingon, the abundance of your heart, the mouth speaketh. Muna nga bantayan kayo na to, kay kung unsa ganina sa imong kasing-kasing, kung ang imong kasing-kasing puno gani sa kadautan, ang imong mga pulong nga imong litukon puno pod usab sa kadautan. Dalay ko ang alas Ginoo. Apan kung ang imong kasing-kasing puno gani sa mga pagdaig sa kaayo sa Dios, ang mga pulong nga magagawas niini, mga pulong nga hinlo og nindot makapahimaya sa Dios o ngadto sa katawo nga nagapatalinghog kanimo. Ikatulo, put your heart in tune with God. Usbon ko, put your heart in tune of God's Spirit by daily reading His Word. Hallelujah. And 2 Timothy chapter 3 verse 16 up to 17, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine and for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, totally furnished unto all God's work. 2 Timothy 3:16
up to 17. Hallelujah. Aron nga ang imong kasing-kasing walay laing makasulod ni ini, igsuon ko sa Dios, imo kanunay basahon ang pulong sa Ginoo. Hallelujah. Glory to God. Put your heart in tune with God. Ngano man, kay kung imo ganing kanunay ganit imong pamalandungan ang pulong sa Dios, hallelujah, tungod kay ang pulong sa Ginoo mo hatag kanatog inspiration. Ug ang pulong sa Dios makapalig-on kanato, ug mobadlong kanato, mohatag kanatog pagtulunan ngadto sa pagkamatarong. Mo na nga, importante kayo sa usa ka tao nga aron mahinluan, aron ang pulong nga magagawas gikan sa iyang mga ngabil, iya kanunay ning i-tune in sa pulong sa Dios. In what way? Pinaagi sa pagbasa sa pulong sa Dios every day. Hallelujah. Aron ang pulong nga magagawas nimo puros pulong sa Dios nga ang maminaw, malipay nga maminaw sa mga pulong nga gikan kanimo. So, how to tame your tongue? You need to put your heart in tune with God. God's Spirit by daily reading in His Word. Another one, my brothers and sisters, is meditate on scriptures that address the power of words. Imong pamalandungan ang kasulatan nga naghisgot og gahom gikan sa mga pulong. Kung imo tan-awon by studying the scriptures about the tongues, you will gain insight into the power of your word. Hallelujah. Sa diyang magtuon mo kaniini, makita nimo ba kung ang unsa di ay kagamahanan ang pulong. Hallelujah. Memorizing and meditating on these verses will strengthen your resolve to speak with grace. Makapugo ka. Siyempre na, kay daghang mga pulong sa Dios imong gimemorize, imong nakita. So dini anang pamagiha mga kaigsuunan ko Ginoo, malig-od ka, unya nahibalo ka na sa panahon nga buka ng imong baba aron mo sulti. The word have I hide in my heart that I might not sin against thee. In Psalms 119 in verse 11, ang mga pulong sa Dios nga akong gitaguan sa akong kasing-kasing aron dili ako makasala batok sa Dios or batok kaniya. So, unsa may mahitabo? You tame your tongue. Pinaagi sa pulong sa Dios. Hallelujah. Kita manggod sayon-sayonon ra nato niglitok ning sige pamalikas ba. Nya para nato ang pagpamalikas normal. Okay ra na. Nya tungod kay normal nahimo ng habitual. Sigihan na nimo wag kuan ba gamay ra butang, mamalikas ka na. Hallelujah. Salamat sa Dios. Ngano man na? Tungod kay mo may naas imong kasing-kasing. Kay naanda naman nimo. Pero kung ang pulong sa Dios imong pamalandungan pagayo ang scriptures, hilabi na ug masayod ka sa pulos Ginoo unsa kagamhanan ang mga pulong nga atong ginalitok.
Muna nga si David, iyang gimemorya ang pulong sa Ginoo, ug mingon siya, Thy word have I hide in my heart, that I may not sin against thee. Ang imong mga pulong ako gitaguan sa kong kasing-kasing, aron dili ko makasala bato kadimo, Ginoo. Another thing to tame our tongue is assume responsibility of every word you speak. Hallelujah. Mainom dumi. Ang gusto sa Diyos, mga kaigsuunan, that you speak the truth. Musulti tas tinuod. Ephesians 4:25. Psalms 15 verse 2. And that you keep your words. Matthew 5:37. He will hold you responsible of what you speak. Hallelujah. Mga tubang taniining mga pulong nga atong gisulti kanunay. Every idle word that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Matag pulong nga atong gilitok sa atong mga ngabil, moabot ang panahon nga mga tubang taniini ngadto sa Dios, sumala sa mga pulong nga atong ginalitok matag adlaw. Matthew 12:36. This is not my word, ha? Dili ni akong mga pulong, kundi dili ni pulong ni sa Dios. Ha? Every idle words that men shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. Hallelujah. So, doon na pa'y panahon. Maghuon na to ang atong sinultian, ang atong linitukan sa mga pulong nga atong ginalitok. Hallelujah. Doon na tayo responsibilidad for every word you speak. According to Matthew 12, verse 36. Another word, or another things, how to tame our tongue, ask those around you if you use words that are offensive. Nakita ra ba, mga kaigsunan, wala ba kita pakialam dyan? Usahay, niglitok na to, at tagani, dilita sensitibo kayo nga, katuding mga tao nga atong gisultian, nasakitan di ay sa mga pulong nga atong gilitok. Ya, wala tayo pakialaman na. Diya na ta naibaw na nasakitan siya, kaya wala siya motingog ni mo. Yumingon ka, nasakitan day ka, sister. Ato pulunga, nawag yung kukibaw sakit ito, sister. Hallelujah. So, usa sa mga butang, ang aromatim na to ang atong mga ngabil, ask those around you if words that are offensive. Hallelujah. Your family, friends, co-workers, and acquaintance can observe the effect of your words and attitude. Hallelujah. Tinood na. Ask them about your speech pattern and evaluate the observations they share. No, ato, unsa ba ni pulong nga akong isulti ron? Makapasakit ba ni? Dili ba? Ano ba? Kung kung wa manggaling ka kibaw, nasakitan ba siya nimo, you ask forgiveness. Okay, sister, Brad, wa jud ko kibaw, nasakitan. Sakit ba di itong pulong para nimo? Komedya raman to. Sometimes ingon anak ha, wa tay
Pasagdal na nato ning atong bakba nga bubaka ka. Nga mulitok ug bisan unsang mga pulong. Now, nasayod naman ta that we are accountable of every words na atong gisulti nya aron matim ni nato. Di ta gusto nga tungod kay nahibaw ta nga ang mga pulong nga atong gilitok makadaot, makaputol og relasyon, makabungkag og pamilya, bisan pa gani ang magtiayon pinaagi og kun dili ta careful ni ining mga pulunga, hallelujah, pwedeng magbulag if we are not careful. But if we want to tame our tongue, sa mga butang epektibo kayo, ask those around you if you use words that are offensive. Hallelujah. Another thing is commit yourself to giving a good report, and when it is necessary, to following biblical principle of correction. Now, kani, importante kayo po ni siya mga kaigsuuna, kus Ginoo. Kana bang manabi na taba? Maayo maning manulti ta. Siya mo share ka unsay imong i-share, okay man na. Muna nga kanang imong isulti nga to si imong silingan sa imong amigo, kanang makatabang sa iyaha. Ha? Kanang imong i-report niya. Salamat sa Ginoo. Now, look at in the book of Leviticus 19 in verse 16 to 18. Ingon ang Biblia, "Thou shalt not go up and down as a talebearer among thy people. Thou shalt not hate thy brothers in thy heart. Thou shalt in any wise rebuke thy neighbor, and not suffer sin upon him. Thou shalt not avenge, nor bear any grudge against the children of thy people. But thou shalt love thy neighbor as thyself. I am the Lord." In Leviticus chapter 19, verse 16 to 18. "If thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone." Matthew 18. "O kung ang imong igsuon nakasala bato kanimo, ingon ang Dios dinhi sa Matthew 18:15, go and tell him his fault. Adtua siya, sultii siya sa imong sala nga kamura. Ayaw ipanabi sa uban ang iyang kasalanan. Ang ato manggod mao ni gubot kaayo ang ato ang pamuyo. Kana bang pagsigig panghilabot nato sa kinabuhi sa uban. Sige kang pamantay sa sayop sa uban. O niya, saksigi nimong pamantay, imong itaho ngadto sa uban. The best advice na gihatag kanato sa Biblia, kung dunay atong igsuon nakasala nato, nakahimo og dili maayo diri nato, why not nga ato siya duolon, magsultihan nato siya sa iyang sayop nga kita ikaw o siya lang. Kamurang duha ang mag-atubang. Nung ka nga imong ipanabi, giving a report
evil report ngadto sa uban. Hallelujah. Salamat sa Dios. Importante kayo ning mga butanga, mga kaigsunan, kus Ginoo. Kanang sige tag panglibak, sige tag panaot ug dungog sa uban. Hallelujah. Murag di ta mahiluna, di ta kapugong sa tukogalingon, sa pagpanghilabot o pagpanabi sa mga tao. Ibutan ta lang tinuod na nabuhat na niya. So, ang advice sa Bible is go to them. Yung mga Biblia, atuwa siya. Sulti siya siyang nabuhat. Sa imong pagsulti kaniya, kailangan lang ka murang duha. Ayaw na siya ibaktas. Kasagaran ato nakita ron, wa pa mahitabo ang balita, gibalita naman. Ilabi na sa social media karon mga kaigsuonan ko Ginoo nga ato nakita, labihan ka high-tech na stabik karon panahon na. Kung imong tanahon pagayo, wa agi ayo. Murag sayo na nato ang pag-itsa og mga pulong nga sakit batok sa atong isikataw. Pinaagi sa Facebook o unsa na diha sa social media. Dalay ko ng alas Ginoo. But if you love your brother and sister, no? Kung nahigugma ka sa imong igsuon, aron mapakita nimo ang imong paghigugma kaniya. Kung doon na siya sayo, doon na siya kasalanan, tawaga siya. Pag-istorya mo duha, nga kamuran duha. Imo may giingon sa Mateo 18, versikulo 15. If thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. Praise the Lord. Uga, salamat sa Ginoo. To stop gossiping. Oh, kay ang gossip makapabungkag ni og relasyon. O ang relasyon nga mabungkag, dili ni magpili. Bisan ang imong igsuon sa unod o ang imong bana or asawa, ang imong relatives, as long as dili ta kantigong mutim ni ining mga dila nga naa kanato, kay ang Biblia ningon ang mga ngabil, ang mga dila nga naa kanato labihan kadaotan og way sibikan bisan kinsa nga makapugong ni ini. Hallelujah. Glory to God. So, commit yourself to giving a good report, and when it is necessary, the following biblical principle of correction. Leviticus 19 verse 16 to 18, and also Matthew 18 verse 15. Hallelujah. The other one, fulfill past promises and think carefully before making a new promises. Anipot, ni hili kayo ta og saad. Ya, manaad ta, di na to tumanon. Mapagay matuman ng usa, saad na po ka. Hallelujah. Remember, you need to fulfill the promises you have made. When doing so requires unforeseen sacrifice, God will bless the one who swear it to his own heart and change it not. So, ang Ginoo ningon, you need to fulfill the promise you have made. Kung misaad ka sa usa, hallelujah, tumana una.
ang imong gisaad. Ayaw usa dugangi ang imong gisaad kay wa pa man nimo matuman ang una nimong saad. O sige nga sa Biblia, God will bless the one who swear it to his own heart. Magapanalangin ang Dios niya itong mga taong nisaat. Niya iya tumanon. Kita kay nahimo, magutang na mo, kung ikanta, lagi himo ang saad, ano pakyason. Dili magud ingon, anak. Kung muhimo kag saad, subaya pag-ayo, kung makabarog ba ka sa imong gisaad. Sa may gingon sa Bible, Matthew 5 verse 37. Jesus said, ingon siya, let your communication be yea, yea, nay, nay. Matthew 5:37. Kung dili makaya, balibare. Let your communication be yea. Yea. Nay, nay. Kung di makaya, balibari. Kung makaya, yea. Yes. Ayaw dasiga sa mga pulong bakak. Kita, kinaanad po na kita. Kaya di man ta, wala pa man ta kibaw, nga kining pulong magagawas gikan sa itong mga ngabil, accountable data ni ini, sumunang magpasigi na lang po tag istorya ang mga butbot, ilaw langob. Pero karon nasayod ka na, hallelujah, think it 100 times. Kung na pag-ayo. We don't want, no, nga dili ta gusto makapasakit og tao. Dili ta gusto nga dili na ta respetuan tungod sa atong pagkabakakon. Dili ta gusto nga dili na siya mutuo sa atong gisulti kay poros dili mao. So tame your tongue. Atong sugdan nga mapugnan nato ang atong mga dila pinaagi sa kusog sa Dios nga iyang gihatag sa matag usa ka nato. Hallelujah. The other one, second to the last, ask for forgiveness for any unloving word or attitude. Pangayog pasaylo sa tanang mga pulong nga dili maayo nga atong gipakita. In the book of James chapter 3 verse 2, for in many things we offend all. If any man offend not in word, the same is a perfect man. Hallelujah. When you speak word that you shouldn't have spoken, seek forgiveness. Mura gina. Kung nakasulti ka, ni anang mga pulong nga wa ka magdahom nga nasakitan ba siya sa mga pulong nga imong gisulti, then you need to ask forgiveness. Brad, sis, pasaylo ako. Wadyo ko kibang sakit ba di ito? Para nako di man to sakit, pero para di mo sakit di. Sorry. Ato pa diyon ang pagbasa ang Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Let all evil speaking be put away from you. With all malice, mga malisya, and be kind one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven us. Ephesians chapter 4, 31 up to 32. No? When you speak words that you shouldn't have spoken, seek forgiveness. Ngayon pa sa ilo. Aron nga, mag-edukar ta, aron nga, dili na ta magpasagat o istorya kinibalo naman ka nga katudeng mga pulo nga dili di ay tumaayo tungod sa body na sakitan sa atong sinultian.
Ilang binas, mga pulong malisyosong mga pulong. O in other words, mga malisyosong mga pulong, mga bastos ng mga pinulungan. Yun ay naman ko na ito, naglitok ng mga bastos ng mga pinulungan. And we are not careful na itong niya na, kaya musulti ganitag mga pulong dili maayo, mga pulong nga mga below the belt, malipay man ta. But here, the Bible, sa may kitudlo ka na to, no? With all malis, mga malisyosong mga pulong, and be kind to one another. Tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven us. Ephesians 4:31 to 32. Last, katapusan, higala ko sa Ginoo. Learn to speak words that will encourage, comfort, inspire, and edify. Okay? Subon ako. Learn to speak words that will encourage, comfort, inspire, and edify. Edify. Ato bang batasanon ba ang pagsulti og mga pulong nga makapadasi? Encourage. Katong masulubon o makadungog sa imong pulong, ma-encourage. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Gawas nga ma-encourage, ma-comfort pagid siya, ma-relieve ang iyang problema, ma-inspire siya, malig-on siya. Kaysa na magsigit ang putak, magsigit ang istorya ko ay hinungdan, dili na makapa-inspire, maka-encourage, dili na maka-edify. What we need to do? We need to ask God to guide you to speak word that will honor Him. Ngayo tas Ginoo, ampo tas Ginoo, gagiyahan ta sa Dios sa mga pulong nga atong isulti. Hallelujah, makapahimaya labaw sa tanan sa atong Dios, ug ikaduha sa naminaw diri kanato. Ingon si Paul sa Colossians chapter 4 verse 6. Let your speech be always with grace. Wow! Na itugot daw, tugte nga ang matagpulo nga imong pagalitukon sa imong mga ngabil, always with grace. Season with salt. Sa ato pa, mga pulong timplado. That ye may know how ye ought to answer every man. Colossians 4 verse 6. Another words from God in James chapter 3 verse 13. Who is a wise man and enjoy with knowledge among you, let him show out of a good conversation his word with meekness of wisdom. Kaya pag istorya na bata, mga kaigsuunan ko Ginoo. Ingon nga mga taong maalamon, let him show out of good conversation in his word. Ipakita na to ang atong pinulungan ngadto kaniya nga with meekness of wisdom. James chapter 3 verse 13. Makapalipay, makapadasig, makapa-encourage, makapa-edify. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Sultihan ko ikaw. Your words indicate what is in your heart. Luke 6:45.
Ang pulong nga imong gisulti nagpadayag kana kung unsay sulod sa imong kasing-kasing. In your effort to control your tongue, no? Sa atong pagpaningkamot sa pagbansay sa atong mga ngabil, follow what Apostle Paul's admonition. Unsay giingon ni Apostle Paul? Ephesians chapter 4 verse 8. Finally, brother or brethren, whatsoever things are true, bisan unsa nga mga butang nga tinuod, whatsoever things are honest, bisan unsa nga mga butang tinuod gyapon, honest, true and honest. Whatsoever things are just, matarong. Whatsoever things are pure, tinuod, pure, putli. Whatsoever things are lovely, hallelujah. Whatsoever things are of good report. Panindot kayo, no? If there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Hallelujah. Yun siya. If there be any virtues, and if there be any praise, think of these things. Tanawa pag-ayo, no? Na ani pag-ayo. Philippians 4:8. When the thought of your heart are focused on what is good, okay? Kung ang imo bang kasing-kasing ba, nakapokus gani ni nindot, maayo, your words will reflect it. Maunay mo gawas gikan sa imong ngabil. Bringing honor to God and to other. Muna kung wala ganit tayo maayong isulti, ayon na lang pag-istorya. It is better to seper our mouth. Kaysa mga istorya nga puros kabuang, puros binuang, walay hinungdan. And we know what the Bible says, we are accountable and every word coming from our mouth. So here, how to tame our tongue and how to learn to control our tongue. God gave us a case for taming the tongue. Number 1, for review, rely on God's strength to aid you. Second, dedicate your heart and tongues to the Lord each day. Third, put your heart in tune with God's Spirit, daily reading His Word. 4, meditate on scriptures that address the power of words. 5, assume responsibilities for every word you speak. 6, ask those around you if you use words that are offend. Okay? Sulti gani kag dili maayo, pangayo pa sa ilo dayon igsuon. 7, commit yourself to giving a good report, and when it is necessary, to following the biblical principle of correction. 8, fulfill past promise and think carefully before making any new promise. Okay? Ayaw daghanag laat kini niya ka di ka katuman, wa pa mo man ang usa sa ada pug ka. Hallelujah. Tubang kag babae, no nimo katkato nimo ang bulan. Pero kuhaon nimo mga bituon og imong kwintas aron imong iparong-puros liog sa imong hinigugma. Posible manggugay na. Ayaw pagplatter ang mga butang nga dili tinuod. Okay? So, ask forgiveness for any unloving words or attitude. Napasagat kag putak sa itong mga baba nga ikapasaylo sa Ginoo. Nga nakahimo ta ni ana mga unloving word. Gibaw na tag sa unloving word, mga pulong nga wala gyud hinungdan, pulong sa pagpasakit, pulong sa garbo. Envy,
Okay? The last one, learn to speak word that will encourage, comfort, inspire, and edify. God bless us all. Hallelujah. Thank you. O daghang salamat igala ko sa Dios. Og manghinaot ko nining mubo na tong programa sa telebisyon nga nakatabang kini kanimo sa imong adlaw-adlaw panginabuhi ang pulong sa atong Ginoo. Ang Biblia ningon igsoon ko sa Ginoo, man shall not live by bread alone, that every word that proceedeth from His mouth. Dalaygon ang ngalan sa Dios. Pagampo tayo igsoon ko sa Ginoo alang sa pagtapos nining atong programa. Nagpasalamat kami kanimo o Dios nining imong kahigayunan ning imong gihatag kanamo sa pagpatalinghog pagwali sa imong mga pulong dinhi sa telebisyon o panalangini kining imong mga katawhan nga nagapaminaw sa imong mga pulong. O salamat o Dios. Ang grasya gaho magaabot na nila ngadto sa ilang taksa-taksa ka mga panimalay. Tabangi sila mahan o panalangini usab ang imong mga katawhan o Dios nga nagapatalinghog niini. Nasayod ikaw sa ilang mga panginahanglan, nasayod ikaw sa ilang mga problema. But we commit everything to you, Lord. We put our trust in you, O God, because you are our God. Thank you, and salamat ining tanan, Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, Amen o Amen. So, salamat igsoon ko sa Ginoo sa dili pa kita magbulag-bulag nining atong programa karon sa telebisyon. Tuguti ko sa paghatag sa ako ang pag-imbitar kaninyo kung makaremos sa Sami City, kung wakay matunong og Domingo, you can drop by here in our fellowship center sa FGK building sa second floor. Magsugyo ang atong silimbahon sa matag alas 8:30 hangtod alas 9:30 mo ang atong Sunday school, and then alas 9:30 hangtod alas 11:30 mo ang ato ang gitawag nato divine worship, ang atong mga panimbahon. O salamat sa Ginoo. O doon na kay mga pangutana, you can call me or text me in my hotline number. Hallelujah. So salamat. O gako mingon kaninyo karon ang adlaw sa kaliwatan. Inyong boss alagad, Dr. Ricardo Fortuna. God bless us. Amen. Maukadto ang Kristohanong programa sa One TV Usamis. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Uban ni Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Fortuna. Ganagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios og nagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Hangtod sa sunod nga gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.